love ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na kulay. Sino ba namang batang 90s ang hindi naaalala ang kantang ito? Tiyak na isa ito sa mga kinabisado noon, lalo na ng mga mahihilig sa rap. Sila ang sikat na 90s group noon na Salbakuta. Marami sa kanilang awitin noon ang talaga namang paulit-ulit nating naririnig sa mga radyo at kinakanta ng mga kabataan sa bawat kanto at eskinita ng Pilipinas. Pero ang malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba kaya ang Salbakuta at bakit hindi na sila gumagawa ng mga kanta? Nabuwag na kaya simula nang mamatay ang isa sa kanilang miyembro? Ano na kaya ang pinagkakaabalahan ng grupong ito ngayon? Nasaan na nga ba ang Salbakuta? Ayon sa marami, si Francis Magalona umano ang nagpasimula ng rap song sa Pilipinas. Pero marami din naman ang nagsasabi na si Andrew E. ay isa din sa mga dahilan kaya naging patok ang ganitong genre ng kanta sa ating bansa. Sa mas malalim na pagsisiyasat at para na rin sa kaalaman ng marami, nakilala si Andrew E. at pinasikat ang rap sa first single niyang Humanap Ka ng Pangit. Kahit sinasabing siya ang unang nagpasikat ng pagrarap para sa Pilipinas, para naman kay Andrew E. ay si Francis Magalona talaga ang unang nag-introduce ng rapping sa Pinas. Ayon mismo kay Andrew E., si Francis Magalona umano ang unang naglabas ng album noong Setyembre taong 1990, habang sinundan nito ni Andrew E. noong Disyembre ng parehong taon. Kung susumahin, si Francis M. ang unang nagkaroon ng album sa Pilipinas ng mga kanta ay rap. Noong pinasikat ni Andrew E. ang kauna-unahan niyang single na Humanap Ka ng Pangit, sinagot ito ni Michael V. na maganda ang piliin, ayoko ng pangit. Dito rin nakilala si Michael V. dahil sa mga maganda nitong awitin pagkatapos mag-hit ng maganda ang piliin. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Andrew E. noong pumasok siya sa music industry dahil ipinakilala niya ang rap na hindi pa alam ng lahat. Pero ngayong ang dami ng sumikat sa pagrarap, nagpapasalamat siya na hindi na sila gaanong nahihirapan dahil alam na ng lahat ang estilo ng awiting pinasikat niya. Subalit marahil ang pinakamaituturing na malaking tagumpay ni Andrew E. bukod sa kanyang mga album at pelikula, isa pa sa kanyang naging ambag sa rapping sa Pilipinas ay ang pagkakadiskubre niya ng rap group na Salbakuta. Si Andrew ang siyang naging punong abala para mas pasikatin pa ang naturang grupo, kung bagang tumayong mentor ng Salbakuta. Sa katunayan, pati ang pangalan nito na Salbakuta, dumaan din muna kay Andrew E. at inaprubahan niya. Sa mga hindi nakakaalam, ang salitang Salbakuta ay salitang Bicol na ang ibig sabihin ay salbahe o pilyo. Ang salitang Salbakuta umano ay paulit-ulit na naririnig noon ni Charlie Mac na isang Bicolano at isa sa mga membro ng grupo sa kanyang ina sa tuwing siya ay pagagalitan. Maliban kay Charlie Mac, si Mad Killa, Joti, Nasty Mac at Vendetta ang iba pang mga membro ng grupo. Ayon kay Andrew E., nabuo umano niya ang grupo mula sa kanyang sariling rap show. Pero bago ito, nagtrabaho muna sila bilang mga personal assistant ni Andrew E. noon at doon na din niya unti-unting nadiskubre ang talento ng mga miyembro nito. Nakamit ng grupo ang pangunahing tagumpay sa kanilang breakout single na Stupid Love na nagsample ng kantang Evergreen ni Barbara Streisand na bahagi ng kanilang unang studio album, Ayoko ng Ganitong Life, na inilabas noong taong 2001. Kapansin-pansing naging pansamantalang miyembro ng grupo si Nasty Mac dahil sa pagkakasangkot niya sa kantang Stupid Love na nagpasikat dito. Noong kalagitnaan ng 2015, umalis si Vendetta sa grupo at pinalitan ni Joti. Kilala ang Salbakuta sa kanilang nakakatawa at novelty na mga tema na tumatalakay sa sex at romansa. Naglabas sila ng 5 studio album. Ang kanilang naging unang kanta na Stupid Love ay orihinal palang kanta ni Andrew E. At nang ginamit ito sa pelikulang Stupid Love ay mas lalo itong sumikat. Naging tila national anthem ang kantang ito noon ng Salbakuta at maririnig madalas sa kahit sang radio station sa bansa. Taong 2001 nang unang naglabas ng album ang grupo na may pangalan na Ayoko ng Ganitong Life. Ilan sa mga kantang nakapaloob sa album na ito ay ang Jumbo Die, Di Karapat Dapat at ang kanilang breakthrough single na Stupid Love. Nasundan pa ng iba pang mga album ang Salbakuta gaya ng Meron Ka Bang Ganitong Life noong taong 2003 at Pang Romansa Espesyal noong taong 2005. Nakasama din ang grupong ito sa ilang mga pelikula gaya ng AB Normal College noong taong 2003 habang nakasama pa sina Vendetta, Charlie Mac at Mad Killa sa pelikulang Lastic Man noong taong 2004 at sa pelikulang Sablay Ka Na, Pasaway Ka Pa noong taong 2005. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng Salbakuta sa mga concerts at TV guestings.
Subalit sa kabila ng kanilang kasikatan ay hindi nawala ang pagsubok sa buong grupo. Noong 2 ng Setyembre taong 2008, isa sa kanilang miyembro na si Nasty Mac ang pumanaw dahil sa high blood sa edad lamang na 30 taong gulang. Ayon sa asawa ni Nasty Mac, 8 taon na pala itong iniinda ng kanyang mister. Ayon pa sa findings ng mga doktor na sumuri kay Nasty Mac, may pumutok umanong ugat sa utak ng rapper na konektado sa kanyang paghinga. Taong 2014 nang muling magpalabas ang grupo ng kanilang pinakabagong album na pinamagatang Rebirth, sumisimbolo sa muling pagbangon ng grupo. Subalit taong 2015 nang umalis na sa grupo si Vendetta dahil umano sa hindi pagkakaunawaan tsaka naman pumasok ang kanilang bagong miyembro na si Joti. Nagkaroon na siguro talaga ng mga misunderstandings, nagkaroon ng problema. Yung sa rason, napakalalim niya. Si Charlie Mac sa kasalukuyan ay may mga anak na at asawa, tuloy pa rin siya sa paggawa at pag-awit ng mga rap music. Si Vendetta naman ay nakita natin noon na naging guest sa isang programa sa ABS-CBN na Bet on Your Baby kasamang kanyang anak at asawa. Sa ngayon ay abala si Vendetta sa kanyang maliit na negosyo kasamang kanyang asawa. Mas nakatuon din ang atensyon ngayon ng rapper sa pagsuporta sa kanyang sariling pamilya. Paminsan-minsan ay nagrarap pa rin si Vendetta subalit bilang isang soloist na lamang sa mga resto bars at private events. Ikaw ang katuparan sa aking panalangin, isa na lamang sa Sa awa ng Panginoon, naayos naman namin na yun. Nagkaroon na ng pag-uusap, nagkaroon na ng pagkakasundo. So everything is under control na. Ibig sabihin, napakapayapa na ng sitwasyon ko at ang sitwasyon ng Salvakuta sa pagitan namin dahil. Habang si Mad Killa naman ay mayroon na ding asawa na si Ruth at 2 anak. Sila din ay may isang maliit na milk teahan na pinangalanan nilang Charuth Milk Tea House na nasa Quezon City noon. Happy birthday, lover boy! Oh, mga pinagsamahan, wagas long. Bigla kang pumalas, di ka makamove on. Ikay sa kinagalit, sa kibuto ang galit. Habang ang bago naman nilang miyembro na si Joti ay may sarili ding milk tea business na pinangalanan niyang Joti. ang nais ko'y mapasakin ka lang. Huwag ka na magpiling-pilingan, tapusin na ang tigil na akabib. Abala pa rin kahit paano ang grupo sa pag-perform bilang Salvakuta na ngayon ay 3 na lamang. Magaling, oh, tigas ng iyong mukha. Nang may love